Hi guys! Good morning and welcome back to our channel! Ngayon ay papasok tayo sa work. So, syempre, bilang nagko-commute tayo, nag-aantay na lang tayo ng bus. So, since napakalapit ng bus stop, yan, dito na lang muna tayo, antay-antay. So, medyo makulimlim guys, pero may konting sikat pa rin ng araw. Ayan yung, diba? Pero, ewan ko, parang uulan mamaya, parang ganun yung feeling. So hopefully wag naman. Kasi today ay half day lang tayo sa work. So half day kasi nga binibigay yung ganung privilege since long weekend tayo ngayon. So long weekend dahil September 1 is Labor Day. And kapag may mga long weekend kasi, minsan, hina-half day na yung Friday para mas mapalong pa ang weekend namin. So, sa mga ilang holidays lang naman yon, hindi sa lahat ha. Pero I think, mga 3 o 4, meron kaming half day na Friday because of the long weekend. So, ngayon, magko-commute tayo, and then, since maaga tayo uuwi, since half day nga lang, hindi na namin antayin si Alwin. So, ako na yung susundo kay Zion mamaya sa daycare. And yan, itatry namin, kami ang mag-bus ni Zion pa uwi. So, hindi pa namin natatry yung bus pa uwi. Kasi lagi pag uuwi ay sundo ni Alwin or inaantay ko talaga siya after work. But since, yun nga, 12 pa lang, tapos na tayo sa work, yan, may pagkakataon tayo makapag-explore ng ating commute pa uwi, or pwede rin gumala rin muna kami ni Zion somewhere. Yan, depende. Kaya, yeah, samahan nyo kami ngayon. So guys, ayan, lumabas na tayo. Para dito tayo na lang mag-abang since okay pala ang weather. Ayan, kasi parang feel ko makulimlim yung pala. Madilim lang sa sala at hindi na kami nagbukas ng ilaw. So ito nga pala yung bus stop. Ayan lang oh. 'Di ba? And grabe. Ang nice ng weather oh. Blue yung sky. So, antay tayo ng bus 153 dito. Yan, naka-check na ako ng oras ng kanyang pagdating. 3 minutes na lang. So, by winter, at least covered naman tayo. Although, yung ibang mga shed, may mga heater, ganyan. Pero, since dito ay parang nasa bahay lang, hindi naman maraming tao dito na nag-aantay. Unlike, for example, sa downtown, ayan, shed lang siya. At least shielded ka sa wind chill, yung ganyan. 'Di ba? So sa pagko-commute ko pala guys, ayan, 3 bus yung sinasakyan ko. So ito, and then bababa ako sa may Mackenzie terminal. And then next nun, yung pagkasakay ko ng second bus, sasakay ako sa 90th Avenue para masakyan na yung third bus ko. So, yung third bus ko naman, yun na yung magdadala sa akin, diretso na sa work. So, hindi na ako maglalakad kasi mismong tapat ng building, bumababa ako doon sa third bus. So, tapat lang yun ng Calgary Farmers Market. So, maraming salamat sa mga naka-visit na sa aming office, yung mga nag-open ng claim, nag-inquire, mga nagpanotaryo. So, kung meron kayong mga ganung concerns, you can also visit us. Yan, nandyan lang kami, malapit sa Costco Heritage, sa TNT, malapit din yung sa IKEA. So, yun. Alright, so, abang na muna tayo ng bus guys dito. So guys, samahan nyo akong mag-commute. Yan, ito yung araw-araw kong view pag pumupunta ako sa aking workplace. 'Di ba? Every time talaga na dumadaan ako
na feel at peace ako kasi ang gaganda ng mga bahay na nasa community namin, nasa paligid namin, napakaayos, napakatahimik. Yan, feel mo talaga may disiplina yung mga tao dito, organized, walang gulo. So far, and yan, yun yung mga pinagpapasalamat ko talaga daily kay Lord kasi hindi naman kami mapupunta sa ganitong community kung hindi dahil sa Kanya. So guys, ito yung mga nakikita nyong single detached houses. Ang gaganda no, yung garahe niya nasa front. Then, yung iba naman, merong detached garage sa likod. So, iba-ibang style, iba-iba ng builders yan. Depende kung ano yung gusto mo. Pero kasi kami, ang nakuha namin townhouse, wala kaming front garage or even detached garage. So, okay na sa amin yun. Yan, habang nagsisimula. Siyempre, dito sa Calgary, lalo na maraming months ng winter time and then minsan nagkakaroon din ng hail, lalo na sa northeast area, maganda rin talaga na may garage. Pero syempre habang nagsisimula pa ay i-adjust muna natin kung ano yung makakaya ng ating budget. So ito yung mga nadadaanan ko, inspiration muna ito. And since ito mga nakikita natin, walang front garage, I think yung iba dito merong detached sa likod. Yung iba naman, walang detached, more on backyard. So, it's up to you kung gusto mo magpa-add or bumili ng may detached garage na or i-maintain mo lang na backyard na lang siya. Tapos, mag-street parking ka lang or dun lang sa area mo banda sa likod magpa-park. So, yung iba dito, nakikita ko rin may mga for sale. Tapos, pag na-i-intrigue ako, titinan ko kung magkano yung value ng bahay na for sale na yon. So, may mga nakita na ako guys, nasa 650,000 pataas. Yan, imposible na ang magkaroon ka ng 400,000 dito na ganyang bahay or 500,000. So, usually, nasa 500,000 plus ang ganitong bahay dito sa southeast area, pero wala pang garage yun. So, kapag may garage siya, minsan, mas mataas, syempre, nasa higher na siya ng 500,000 or nasa 600,000 plus na. Ayan, diba? Tapos, minsan, nakakakita rin ako ng bahay na may mga solar. So, kapag detached house kasi, yan, meron ka ng opportunity na gawin kung ano yung gusto mong gawin sa iyong bahay, kung gusto mo mag-upgrade ng kahit anumang bubong, whatever, and then mag-solar ka, you can do whatever. And today nga pala, na-notice ko na garbage collection day nila. So, kung makikita nyo, di ba, nakalabas sa daan yung mga lalagyanan ng kanilang basura. So, tatlong colors yan. So, green for yung mga food waste, and then blue for yung recyclables, and then black for yung mga waste na. Pero for today, I think ang i-collect lang ay yung sa green and blue. So, dapat alam mo talaga yung schedule kung ano yung i-collect for a certain day. Kasi, syempre, kapag mali ka or hindi mo na ilagay, ayan, hindi mako-collect ayang basura mo. So, ito nga pala yung kaibahan, no, kapag single detached house ka, and then versus naka-townhouse ka. Pag single detached house ka, ikaw na yung bahalang magbayad independently or separately for your waste or garbage collection. Kumpara kung naka-townhouse ka, which is yung sa amin, hindi kami nagbabayad separately, pero kasama na siya sa aming condo fee. Ayan yung monthly fee na binabayaran namin sa condo board. So, meron kaming designated area kung saan namin itatapon yung basura namin. So, no need for us na ilabas yung kung anong basurahan para makollect ng garbage truck. So, yun guys, no, biyahe muna tayo. So guys, nandito na tayo sa Mackenzie Town Terminal. So dito ako bumaba from my first bus para antayin yung aking second bus. At naalala ko pala guys, ayan no, ito yung isa sa pinakauna or second naming tiningnan na bahay. Ayan no, nasa kabila lang pala.
So, tiningnan namin yung townhouse dyan, nasa 450,000 nun. Tapos, 3 bedroom siya, and then may 1 car garage. And then, nasa 380 rin yung condo fee. Pero, ano mo yun, marami siyang accessibility talaga sa mga establishments, pati na rin dito sa bus stops. Yan, tatawid ka lang. So, nandito na yung TD Bank, may Tim Hortons, diba? So, tawag dito Mackenzie Terminal. So, wait na lang ako ng next bus. Ayan, nakikita ko na. Alright. Second bus. So, tatagal to ng 12 minutes. And then, pagkababa ko, mag-aantay ako for a few minutes para sumakay na sa third bus ko. So, sa third bus naman ay tatagal na yun ng 25 minutes. Yun na yung mahabang biyahe. And sa office na ako mismo bababa. Alright, see you guys! Alright guys, andito na tayo sa bus stop kung saan tayo binaba ng second bus and mag-aantay na tayo for the third bus. Diba? Biruin nyo yun. Yun yung daily commute ko or daily travel. So, tingin nyo ba mahirap or okay lang? Siguro, ngayon, pwede rin naman magka-difference yung answer nyo kasi maganda yung weather ngayon. So, iniisip natin paano pag winter. So, yan, we will see kasi ibang kalbaryo kapag winter dito sa Calgary. Alright, so antay ko muna yung third bus and yes, papasok na tayo. Hi guys! Ayan, update lang, no? Hindi na tayo nakapag-update kanina nung nakarating tayo sa work. So ngayon, pauwi na tayo. Yan, sumobra lang ng konti kasi 12 sana uuwi pero naging 12:30 or something. So, marami rin kasing kailangan tapusin and ngayon ay papunta na tayo sa daycare ni Zion. So, pipick upin ko lang siya. I think naman wala silang nap time kaya feel ko naglalaro lang yun. Dahil pag 3 years old pala and below, yun lang yung may nap time. Since 4 years old kasi si Zion, wala nang nap time yung classroom niya. So anyway, after pick upin si Zion sa daycare, ayan, ay uwi na muna kami. Sabi ni Alwin, mamaya na lang kami gumala pagka out niya sa work. So, at least then, diba, makasama at kumpleto kami. So, anyway, ngayon, nag-aantay ako ng next bus. So, papunta sa daycare ni Zion, 2 transfers lang naman. Pero pag pauwi, yan, I'll see. I-check ko na lang doon. Madali lang naman i-navigate yan. Basta may Google Maps tayo. So, yan. We'll see you again later. Ayan na guys, nasundo ko na si Zion. Say hi. Zion, say hi. Oh my car si Miss Estrada daw. Say hi muna sa vlog. Hi, I'm Zion. What's that? Donut? Donut. Yeah, may nagpakain daw pala ngayon sa kanila kasi meron ng kid na last day daw. Kasi magki-kindergarten na. Yun nga, no, pasukan na kasi by September. So, may mga aalis na sa daycare or malilipat na ng, ano ba yan, room. Yan. So, kami ni Zion ay maglalakad. I think, madadaanan namin yung tinirhan namin dati. Yan, dito sa Ogden. Kasi pupunta kami nga ng bus stop. Yan o, si Zion. Look at the up in the house. Oh, look at the, yung taas daw ng house, yung roof nila, it's getting repaired. Oh, awi, kasi it's so hot, no? So, hindi na kami nakadaan dun sa street kung nasaan yung dati naming tinirhan kasi nag-shortcut kami ni Zion sa loob. Ayan. So, nandito na kami ngayon sa bus stop. Waiting na lang for the bus. Bale 2 transfers nga pala kami. Pero tuloy-tuloy na rin naman yun. Buti na lang, ito from daycare to dito sa bus stop, medyo mahabang lakarin din at ang init. So, 10 minutes din yata yun. Siyempre, with the little steps of Zion. No? Enjoy na enjoy sa donut. Do you like donut? Yeah. Yeah. What's the flavor? Yummy. Yummy. Okay.
excited to ride the bus? Yeah. Yeah. Say bye-bye. Bye. See you later. See you later. Hello guys. Nakasakay na kami ng bus. Pupo. Are you happy? Hot dog. Hot dog. Huh? Hot dog. Hot You look at the ano na. view. The view. You happy? Yeah. Okay. Shh. Quiet. Can you dance? No. No? Can you sing? How about the soda pop? No. Please? No. Alright guys, finally nakauwi na rin tayo sa ating bahay. And guess what? Ito, hindi natin inaasahan. Kasi syempre, nangyayari rin talaga ang mga delay sa mga arrival. So may specific time na supposed arrival, may specific time supposed na daan ng bus. So medyo na late itong bus na sinakyan namin ni Zion para sa aming second transfer. Ang nangyari, syempre magwe-wait kami for 20 minutes para sa next bus. Medyo inaantok na si Zion, tapos mainit pa. So plus 27 ngayon. So minabuti ko na, ayan, mag-book ng Uber. $10 lang naman. So, syempre, okay, mas okay pa sana kung nabutan namin yung bus para wala na ring gastos kasi dito lang naman sa tapat yung baba. Pero kasi 20 minutes, naawa na rin ako kay Zion. And minsan lang naman to. So, at least para komportable na rin kaming makarating, hindi na kami mag-aantay ng 20 minutes doon. Mahirap pagbata. So, kung ako lang, I can wait. Meron din naman dong malapit na Teams, yan kung gusto kong tumambay muna doon, pero since syempre may bata tayo, ayan, minabuti na muna nating mag-Uber. So nakita nyo naman ang aming biyahe, pure commute tayo, papunta at pabalik. So again, yung pauwi ko talaga ay laging, sinusundo ako ni Alvin. Pero ngayon nga, since half day lang tayo sa work, ay syempre, hindi naman natin naantay si Alvin ng kalahating araw, no? Para lang masundo. Kaya, ayan, umuwi na rin tayo ng tayo muna. So, yan, para yon sa long weekend. Kaya tayo half day. So, yan. I hope nag-enjoy kayo sa ating biyahe, no? At least nakita ko na ang aming community. Kasi, I think wala pa akong vlog sa pagko-commute dito sa paglipat namin, no? Dati, 2 transfers ako sa aking work. Pero ngayon, since lumayo tayo, mas mababang south to, deeper south, kumbaga kung tawagin, ay naging 3 transfers tayo. So, buhay pa naman tayo, kinakaya, okay pa yan habang summer. So, pag winter naman na kailangan nating mag-commute at mag-3 transfers, ay syempre, kailangan lang natin ng balute ng ating katawan, protektahan ang ating katawan against yung lamig. Yun lang, appropriate attire kapag nagkaroon na ng snow at dumating na ang winter. Alright, so I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. So if you have any questions, you can leave your questions down below. And again, no, i-up ko lang, kung gusto nyo mag-register using NMAX, ayan, you can use our link below para meron kayong $50 rebate sa inyong magiging bill. Alright, so yeah, we'll see you again on the next one. Peace. Peace.